It's Araling Panlipunan Time. Panibagong taon, panibagong kaalaman. Muli ako si Ginang Sayman na maghahatid ng bagong kaalaman. Handa ka na ba? Very good. Na-miss ko kayo. At para sa ating focus ngayong umaga, grade 10, tingnan sa pisara ni Ginang Sayman. Ang una nating layunin, kinakailangan na ilalahad natin ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung panlipunan. So, maliwanag sa atin. At para sa ating ikalawang layunin ngayong umagang ito, tingnan natin ang ating focus. Kailangan nakapagbibigay tayo ng impormasyon sa konsepto at dimensyon ng globalisasyon. At bigyan diin natin ang tinatawag nating most essential learning competency, mga bata. Ano dapat ang ating susuriin? Ito dapat ang pagsusuri natin ngayong oras na ito. Ano ang dahilan? Gaano kalawak ang dimensyon? At ano ang epekto ng globalisasyon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig? Nagtapos ang taong 2020 na tayo ay ligtas at dapat nating ipagpasalamat ito. Very good. Pero kinakailangan nating magbalik-aral. Kung inyong natatandaan, naging maayos, no? At busog na busog tayo sa kaalaman. Paano ba ang paghahanda ng tama sa tinatawag nating disaster management plan? Dahil tayo, sabi natin, ay madalas na dinadalaw ng malalakas na bagyo, lindol, at iba't ibang uri ng sakuna. Ayan. Tingnan sa pisara ni Ginang Sayman, anong tawag natin doon? Climate change. Very good. At sa pangalawang larawan, tingnan natin, meron tayong tinatawag na global warming. Ang tanong ko sa inyong lahat, grade 10, bilang mag-aaral, bilang grade 10, ano ang iyong suggestion o suggestion? Paano ba ang mabisang paraan sa paghaharap o pagharap sa suliranin natin sa hamong pangkapaligiran? Paano natin haharapin? Tatanungin kita. Lagi nating pinaalala sa grade 10, tayo dapat ay mag-comment ng buong galang, maayos, mag-attendance tayo mga bata, bagitin ang inyong pangalan, ang inyong mahal na guro, nababasa natin ang inyong comment. Ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, bilang mag-aaral, ano ang iyong suggestion o suggestion? Paano ba ang mabisang pagharap natin sa suliranin, sa hamong pangkapaligiran? Dahil tayo ay may problema saan? Sa solid waste management. Problema natin yan ng tambak na basura, global warming, climate change. Very good, tama ka. Kinakailangan tayo ay may gagawing sapat na paghahanda. Hindi tayo dapat umaasa sa tulong ng ating gobyerno. Tayo bilang mga mamayan ay dapat maging responsable. Okay, very good. Next, tingnan ang larawan sa pisara. Editorial. Ano ang ipinapahiwatig grade 10? Ng larawan. Maaari kang mag-comment sa chat box ng iyong tamang sagot. Ano ang sabi sa caption? Napakataas ng presyo ng bilihin. Hindi na namin kayang abutin. Ano ang reaksyon mo dyan? Ulitin ko. Ano ang iyong opinyon o reaksyon? Ito ba ay totoong senaryo sa bansang Pilipinas? Ang sabi ng mga kamay ng mga mamamayan sa larawan, napakataas ng presyo ng bilihin. Hindi na namin kayang abutin. Sa gitna ng pandemya, mga bata, tayo ay nakakaranas hindi lang ng problema, mentally, physically, kundi yung pang-pinansyal. Apektado ang ating ekonomiya. So, paano tayo makakaagapay, mga bata, sa ganitong sitwasyon? Very good. Tingnan natin ang inyong opinion. Mababasa natin yan. So, dahil sa kagustuhan ng bansa na umunlad, sinusubukan ng mga bansa na makipag-ugnayan sa ibang bansa patungkol sa usapin ng kaunlaran. Ang bansang Pilipinas, mga bata, ay kabilang sa tinatawag na third world country. So tayo ay nandun pa lang sa tinatawag nating sitwasyon na tayo ay nasa tinatawag na developing countries. Tayo ay nandun pa lang sa stage na dinidevelop natin yung ating bansa. Pero paano natin dapat gawin na ang bansa natin ay pauuna rin natin mga bata? Okay. Sabi doon sa larawan, proudly Philippine-made. Mahalagang maunawaan na hindi lang ang kapaligiran natin ang nagbabago, kundi ang takbo ng lipunan
na kinabibilangan ng bawat isa. At isa sa pagbabagong ito ay ang tinatawag nating globalisasyon. Grade 10. Ulit, globalisasyon. Ano nga ba ang mga dapat mong mabatid sa globalisasyon? Tingnan ang aking larawang inihanda, grade 10. Sa unang larawan, nakita nyo na may nakalagay, bawal tumawid. May larawan ng masarap na lechon. Okay? Andyan ang larawan ng paniniwala. No? Andyan ang larawan ng iba't ibang uri ng gadget o cellphone. Sa makatuwid ang globalisasyon ay isang konseptong umiikot saan? Batas, teknolohiya, sosyo-kultural, at paniniwala. Yun ang sakop ng konsepto ng tinatawag nating globalisasyon. Paano na binago ng globalisasyon ang ating pamumuhay? Buhat sa pagbukas ng ating mga mata, ang una natin hinahanap ay ang ating cellphone. Nanonood tayo ng mga balita. Parte ng ating buhay, ang technology, di ba? Ang iba't ibang uri ng technology, grade 10, parte na ng buhay natin. Mahalagang maunawaan natin. Bakit? Ang globalisasyon, grade 10, ay proseso. Ayon sa isang manulat na si Richard noong 2011, sabi niya, ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon, sa iba't ibang panig ng daigdig. So, hindi lang sa Pilipinas nagaganap ito. Mabilisang proseso. Okay. Mas paliliman pa natin. Paano naging mabilisang proseso? Itinuturing ang globalisasyon bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng tao, kumpanya, bansa, o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas, pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Yun ang buhay ng globalisasyon. Tingnan ang pisara ni Ginang Sayman. Ano ang iyong reaksyon bilang isang aktibong netizen? Sige nga, mag-comment sa chat box, grade 10. Sino ang tinatawag nating netizen sa mundo ng digital? Tingnan, nandiyan ang larawan ng logo ng Facebook, Instagram, di ba? MySpace, Twitter. Anong kinalaman niya sa ating pang-araw-araw na buhay? Ito ay ang nagbibigay daan sa kakanyahan sa mga ordinaryong mamayan katulad natin na ipahayag natin ang ating sariling saulobin sa iba't ibang paksa o usapin. So, ang social media ay ekstensyon ng ating mga sarili. Malaya tayong nagbibigay ng ating opinyon. Ito man ay pampolitika, pampag-ibig, pangkalusugan, isyong pangpamahalaan. Ang mga netizens katulad natin ay malayang nagbibigay ng opinyon. Subalit, mga bata, kinakailangan maging maingat tayo. Think before you click. Anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. So bilang responsableng mamayan na nasa mundo ng social media, number 1, kinakailangan tayo ay maging maingat. Pangalawa, dapat tayo ay maging mapanuri. At dapat tayo ay maging magalang. Okay? Ang iba, idinadaan sa social media ang kaligayahan. Nakadepende sa dami ng likes. Tinitingnan sino ba ang nagla-like sa kanyang post. Nagdadamdam ang iba pag walang pumapansin. Tandaan, ang social media ay dapat ginagamit sa tamang paraan. Katulad ng ginagawa natin. Maswerte kayo mga batang Valenzuelano sapagkat meron tayong tinatawag na Valenzuela FB Live. Inaabot natin ang mga batang kinakailangang matuto ng iba't ibang asignatura. Kinakailangan tayo ay nagpa-participate. Dahil sa bandang huli, tayo ang makikinabang sa anumang kaalamang ibinabahagi ng mga guro sa iba't ibang asignatura. Hindi man namin kayo nakikita,
pero nararamdaman namin ang inyong concern na kayo ay matututo. Ang sabi ng Department of Education, dapat walang maiiwan. Dapat lahat ay matututo. Thank you, Robert Nieves. Ang sabi niya sa kanyang comment, mga kabataan. Yes. So what's next? Okay. Sa pagpasok natin ng bansang Pilipinas sa tinatawag na globalisasyon, nandyan ang pagkakaroon ng multinational corporations at transnational corporations. Ano sa inyong palagay, grade 10, ang kaibahan ng multinational corporations at transnational corporations? Please participate. Sige, malaya kayong mag-comment sa chat box. Bigyan natin ng linaw. Ang multinational corporations, grade 10, ay ang pangkahalatang tawag sa mga namumuhunang kumpanya sa isang bansa, ngunit ang serbisyong pinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangan ng lokal na pamilihan. Dinala ng mga korporasyong ito ang nabanggit na produkto at serbisyong naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay nating mga Pilipino. Tingnan natin ang katotohanan. Sige. Ang pagsulpot ng multinational at transnational corporations. Ang mga larawan, nakikita nyo? Yan. So, nandyan ang pagpasok ng Toyota Motors, food chain, katulad ng Burger King, nandyan ang McDonald's. So, yan ang tawag natin dyan ay multinational corporations, mga bata. So, ang nagmamay-ari ng mga kumpanyang yan ay mga dayuhan. Okay, ano ang kaibahan ng multinational corporations at transnational corporations? Ang multinational corporations, nagpapasok sila sa kahit anong bansang kanilang mapili sa buong daigdig, pero hindi nakadepende kung kailangan ng bansang yun ang produkto nila. Ang kanilang tinatarget ay kumita sila. Ang transnational corporation sa isang banda, grade 10, ay ang pagpasok ng mga kumpanya sa iba't ibang bahagi ng daigdig kung saan ang purpose ng paglatag nila ng pagbebenta ng kanilang produkto at serbisyo ay ang pangangailangan ng isang bansa. Anong halimbawa ng produktong inilalatag ng mga transnational corporations? Siyempre, nandyan dyan ang petrolyo. Nandyan ang pharmaceuticals. Kailangan natin ng gamot. Mga bata sa Pilipinas, mahal ang gamot dahil imported. Ang gamot na ating tinatangkilik. Hindi ba? Kaya nga ang Pilipinas ay nagsusumikap. Tayo ay nagdadasal. Tayong lahat na sana tayong lahat ay mabiyayaan na ng tama at sapat na gamot para ang bakuna ay matuklasan at tayo ay maging ligtas. Sa isang pandemyang hanggang ngayon ay nagpapahirap sa buong mundo, ang COVID-19. Bagong taon na, 2021 na, grade 10. Subalit, laging ipinaalala sa atin, tayo maging ligtas, maghugas ng kamay, magsuot ng face shield, mag-face mask. Hanggat maari, kinakailangan talaga ang social distancing dahil ang mikrobyo kung saan ang maraming tao, dun siya mas nabubuhay. So, magpakaingat palagi, grade 10. Mga mahal naming manonood, huwag tayong magpakampante. Ano pa? Yan, nakon. Alam ko, masayang-masaya kayo dyan. Starbucks coffee. Masarap ang kape. Pero napakamahal. Ang binabayaran dito mga bata ay yung serbisyo nila. No? Iba ang lasa at iba ang satisfaction na ibinibigay. What else? Unilever. Ano mga produkto grade 10 ng Unilever? Sige nga, kung alam ng grade 10. Procter & Gamble. Coca-Cola. Yan. Ang tawag natin dyan ay multinational corporations na bahagi na ng ating pamumuhay. Bahagi na ng ating buhayan, no? Okay. So what else? Ano pa ang dapat nating mabatid sa globalisasyon? Ang pagpasok o ang paglaganap, grade 10, ng mga imported products, katulad ng chocolates. Naku, masarap yan, ginang sayma. Pringles. Okay? Hindi ko naman pinopromote ang mga produkto niya, pero binibigay ko ang tangible evidence. Yan ang mga example ng mga imported products. Ano ngayon ang naging sitwasyon? Ang imported
products ang kalaban ngayon ng local products. Pumapasok ng malaya ang mga imported products sa Pilipinas. Nagiging dahilan ito ng paghina ng negosyo ng produktong Pilipino. Dahil free trade economy, malayang kalakalan. Okay. So, dapat tandaan natin, kinakailangan pangpilitin natin, grade 10, ang ating local products. Yung colonial mentality, sabi ni Dr. Jose Rizal, isang dahilan bakit ang mga Pilipino ay walang pagkakaisa. No? Madali kasi tayong maniwala. Madali tayong bumilib. Bakit hindi tayo bumilib sa ating sariling atin? Anong tawag natin doon, grade 10? Nasyonalismo. Pagmamahal sa sariling bayan. Huwag mong kahiya na ang ginagamit mo ay gawang Pinoy. Dapat, mas i-promote mo kasi produkto natin yun, grade 10. Sa iyong punto de vista, grade 10, sa iyong pananaw, nakikinabang ba talaga ang karamihan sa atin sa pagpasok ng bansang Pilipinas sa tinatawag nating globalisasyon? Pag-comment sa chat box, grade 10. Sa iyong punto de vista, nakikinabang ba talaga ang karamihan sa pagpasok ng bansang Pilipinas sa globalisasyon? Ang pakikipagkompetensya ba natin sa ibang bansa, tayo ba'y nakinabang? Sagutin sa chat box ni Ginang Sayma. Support Filipino products, grade 10. Ayon sa isang author na tatawagin nating Ada, noong 2017, sabi niya, maituturing grade 10 na isang panlipunang issue ang globalisasyon sapagkat tuwiran o direkta nitong binabago at hinahamon ang mga perennial institution na matagal nang naitatag. May paghamon, may challenge. Ginang Sayman, ano ang tinatawag na perennial institutions? Nandiyan ang pamilya, simbahan, pamahalaan, paaralan. Pag sinabi natin perennial institutions, grade 10, ito ang mga samahang matagal nang naitatag. Ano ang epekto ng globalisasyon sa mga samahang ito? Pamilya, simbahan, pamahalaan, paaralan. Ano ang role na ginagampanan ng pamilya? Ang pinakamaliit na unit ng lipunan ay pamilya. Kailangan strong family. Hindi sukatan ng kaligayahan ang pera. Sabi nga natin, minsan, Ginang Sayman, mas masarap ang maging mahirap dahil kontento na sa anumang bagay at mapagpasalamat. Ang simbahan, kinakailangan nire-respeto natin ang relihiyon ng bawat isa. Tayo ay nasa malayang bansa. Meron tayong iba't ibang paraan ng paniniwala. Ano man ang paniniwala, ano man ang relihiyong kinabibilangan ng ating kapwa, tandaan ang salitang respeto. Kinakailangan ng pagtuturo natin ng values, palaging nandoon. Paaralan, katulad ng ginagawa natin. Anong hakbang ang ginagawa ng pamahalaang Valenzuela? Sa gitna ng pandemya, dapat hindi natitigil ang pag-aaral. Ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Pamahalaan, ang pagpasok ng Pilipinas sa globalisasyon, malaki ang papel na ginagampanan. Kinakailangan nakokontrol ng gobyerno dahil baka mas dumami ang kita ng mga imported products kaya sa local products. So yung apat na perennial institution, pamilya, simbahan, pamahalaan, paaralan, grade 10, ang tanong ko, paano naapektuhan ng globalisasyon ang apat na matagal ng institusyong naitatag sa ating lipunan? Comment your chat box ang inyong mga opinion. Next, what else? Okay, dahil dyan, bakit itinuring na pandaigdigang phenomena ang globalisasyon? Phenomena siya, grade 10. Pandaigdigan. Dahil, tingnan ang larawan, ang pagkakaroon ng malayang interaksyon ng mga bansa. Sports, di ba? Meron tayong tinatawag dito sa Timog Silangang Asya, yung SEA Games. Di ba? Ang mga bansa rito nagkasama-sama, dinadaan sa sports, at dahil dito nagkakaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa.
Kinakailangan kaibigan natin ang ibang bansa, grade 10. Kailangan nakikipagkapwa-tao tayo. Hindi tayo nabubuhay, na sarili lang natin ang ating iniisip. Kailangan mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang ating sarili, dahil sa panahon na tayo ay kailangan natin ng tulong, nandyan sila. So, sinasabi, mas mahalagang ikaw ay tumutulong kasi ikaw ang tinutulungan. Okay, lagi nating tatandaan, O tingnan ang larawan ni Ginang Sayman. Suriin nyo nga ang epekto. Sige nga, grade 10, pakatitigan ang nasa pisaran ni Ginang Sayman. Anong nakikita nyo? Ito ba ay mabuti o hindi mabuting epekto ng globalisasyon? So, sa globalisasyon, mga bata, technology talaga ang umahataw. Okay? Abalang-abala ang mga tao. No? So, nakatutok lagi sa gadget. Nakaharap sa computer. Halos sa iba, nagkakasakit. Nakakalimutan ng kumain. Hindi na nagpapahinga. Nagkakaroon ng fatigue. No? So, hindi masamang matuto. Hindi masamang mag-explore. Pero palaging tandaan, unahin ang sarili. Pahalagahan mo ang oras ng pagtulog. Hindi yung madaling araw ka na para kang kuwagong bukas ang mata. Wala kang ginawa kundi maglaro ng kung ano-anong bagay dyan. Okay, sabi ni Christian Kenneth Torres, hindi po lahat, dahil hindi lahat ay nakaka-afford ng isang bagay na kayang bilhin ng iba. Wow, thank you for that. Ma'am Danielle, thank you. Ang sabi ni Neil Joseph Landingin, marami ang nakikinabang sa globalisasyon, subalit mas marami ang naapektuhan. Wow, very good. Sir Frally, what's next? Thank you, Sir Frally. Ayan. Ang globalisasyon ay nagpapabilis ng komunikasyon sa pamamagitan ng internet at social media. Sa isang click lang, nakakausap natin ang tao, yung mga taong hindi natin mahanap na dyan sa Facebook. Tandaan natin, anumang pinopost natin sa social media, karugtong lagi ng ating sarili. Pero, huwag tayong maging bitter. Hayaan natin yung papa natin maging masaya. Namasyal siya, kumain siya ng masarap. Huwag mong pakialaman yun. Buhay niya yun, okay? Kung araw-araw siya nagpo-post, buntot niya, hila niya. Ang mahalaga, ikaw bilang nagbabasa, ay responsable ka at sinusuri mo kung yung mga nakikita mo ay totoo ba? Consistent ba, mga bata? Baka naman yung iba, banal lang kayo sa social media, panay post yun ng maka-Diyos. Pero sa totoong buhay, salbahe kayo. Kailangan consistent, mga bata, tinitingnan, maraming matang nakatingin. Kung ang sinasabi mo at ginagawa mo ay tumutugma ba yan sa pang-araw-araw mong pamumuhay? What's next, Sir Frally? Mag-comment sa chat box. Grade 10. Ano sa iyong palagay ang higit na nagpapabilis ng mga serbisyo, kalakal, at pamumuhunan maging sa tinatawag nating migrasyon? Okay. Ito ang sagot. Mabilis ang sistema ng globalisasyon sa buong daigdig dahil ang pag-unlad ng technology at mga polisiyang ipinagtutupad sa mga nagdaang taon. Anong uri ba ng impormasyon ang mabilisang dumadaloy sa social media? Balita? Scientific findings and breakthroughs? Entertainment? Or opinion? Ano ang mabilis ko mga lahat, grade 10? Sige, mag-comment sa chat box, grade 10. Babasahin natin yan. Sa kasalukuyan, grade 10, ang lakas ng impluwensya ng kulturang Koreans at damang-dama ito sa Pilipinas na makikita sa pananamit, pagsasalita, at pakikisalamuhan ng mga kabataan. Totoo ba to? Ano reaction mo, grade 10? Minsan nga, magugulat ka, magtataka na lang, para kang nasa ibang bansa, no? Anyong sayo, kamsamnida, bahagi ng pananalita natin. Bilang isang kabataan, gaano kalakas ang impluwensya ng kulturang Koreans sa'yo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo? Anong reaction mo dyan? Gusto kong mabasa, gusto kong mapakinggan ang iyong opinion. Sige. May epekto ba, grade 10? Ang Korean drama? K-pop culture sa inyong mga kabataan? Anong paborito mong K-drama na talagang nahumaling ka? Ano ang iyong bias? No?
Anong Korean novela? Yan, ako ng mga nobela na yan. Oh. Aaron Abaro Suarez, fake news. Ano yung fake news? Maging maingat kasi maraming fake news. Very good. O, ang tanong ni ma'am, anong epekto ng Korean drama at K-pop culture sa mga kabataan na katulad ninyo? Hindi lang naman kabataan ang nahuhumaling sa K-drama, mga bata, no? Malakas makaalis ng inip ang panonood, no? Na sa YouTube, sa video, etc. Pero dapat nating maunawaan na ang pagkatuto natin ng ibang kultura ng ibang bansa, ay hindi nagtatapos para i-adapt natin. Kailangan malakas yung ating flexibility at adaptability. Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang mamayang Pilipino. Okay? Huwag nating isang tabi. Oo. Sige, walang masamang humanga ka sa mga yan. Pero, kinakailangang paunlarin natin yung ating sariling kultura. Hindi natin dapat ikahiya. Ay, hindi ba, Doy? No, Pilipino tayo eh. Huwag tayong magpakain dun sa sistema na dahil uso, dun ka. Hindi lahat ng uso bagay sa atin, grade 10. Bilang Pilipino, kinakailangan ang damdaming makabayan nandun. Kailangan balanse. So, malaki ang impluwensya ang ginagawa ng edukasyon. Okay, tandaan, paunlarin, lilangin ang ating kultura. Sige nga, ano ang iyong naging opinion? May epekto ba ang Korean drama at K-pop culture sa inyo, grade 10? Sige, malayang ihayag ang inyong opinion. What else? Okay, isang maliwanag na manifestasyon ng globalisasyon ang tinatawag nating OFW. Kung mayroong isang buhay na manifestasyon ng globalisasyon sa ating bansa, grade 10, ito ay ang mga manggagawang Pilipino na nangingibang bayan upang magtrabaho at maghanap buhay. Mabuhay po kayong mga OFW. Maraming salamat po. Tingnan natin, saan ang panig ng daigdig ba makikita ang mga manggagawang Pilipino? Sa katunayan, ayon sa aking pisara, malaking bahagdan ng porsyento ng manggagawang Pilipino ay matatagpuan sa iba't ibang panig ng daigdig, partikular sa mga sumusunod na bansa. Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, South Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong, China, ganun din sa Canada at United States of America. Napakaraming OFW na nakikipagsapalaran. Malaking bagay sila dahil ang kanilang mga remittances o mga dolyares na pinapasok sa ating bansa ay malaking tulong sa ating ekonomiya. Mabuhay po kayong lahat. So, gamit ang kahulugan, grade 10, ng globalisasyon, maaari tayong magbigay ng karagdagang tanong, no? Na makakatulong pa sa atin upang higit nating maunawaan ano ba talaga ang globalisasyon bilang sayman. Ang tanong, sino-sino ang mga tao ang tinutukoy dito? Ito ba yung mga manggagawa tulad ng skilled workers, professional gaya ng guro, engineer, nurse, o caregiver? Next question. Paano dumadaloy ang mga ito? Ito ba sa pamamagitan ng kalakalan, social media, o iba pang paraan? Mag-comment sa chat box, grade 10. Meron bang nagdidikta ng kalakaran ng globalisasyon? Sino ang nagdidikta? Ito ba ay United States? China? Germany? Japan? Argentina? Kenya? O Pilipinas ba? Issue nga bang maituturing ang globalisasyon? Bakit? Alamin pa natin. Okay? Saan madalas nagmumula, grade 10? Ang pagdaloy ng globalisasyon. Saan madalas nagmumula at saan patungo ang pagdaloy ng globalisasyon? Mula ba ito sa maunlad na bansa o patungo sa mahirap na bansa o kabaligtaran? Okay, dapat alam natin yun, Ayon kay Macromer Luis, ang globalisasyon ay kaparaanan kung paano nagiging global ang mga lokal na produkto o serbisyo. Ano ang mga pangunahing produkto ng Pilipinas? Balikan natin yun, Sir Prali.
Ano ang pangunahing produkto ng Pilipinas na ipinagmamalaki natin? Nandiyan ang mga native products. Tama? Meron tayong produkto na tinatawag natin pinya, mangga, at marami pang iba. Binibenta natin yan sa ibang bansa. Pinagmamalaki natin yan. Ha? So, kinakailangan, supportive naman tayo. Ha? Kailangan mismo tayo, tangkilikin natin yung ating sariling produkto. Yun ang ibig nating sabihin. Sa mga kaisipang nabanggit, ang globalisasyon ay tinitingnan bilang isang pangmalawakang integrasyon at pagsasanib ng iba't ibang prosesong pandaigdig. Ngunit hindi nangyayari ito sa lahat ng pagkakataon sapagkat may mga pangyayaring nakapagpapabagal sa tinatawag nating globalisasyon. Halimbawa nito, ang tinatawag nating terorismo. Oo, tama ka, terorismo. Ito ay isang hamong pandaigdig. Ano ang terorismo, Ginang Sayman? Ang terorismo ay mabilis na nagdudulot ng malaking pinsala sa buhay, ari-arian, at institusyong panlipunan. Ang layunin ng mga terorista, ang kanilang objective ay kumita, pumatay, manakot. Okay, naapektuhan tayo dyan. Mabilis namang tutugon ng mga bansa sa banta ng terorismo gamit ang palitan ng mga impormasyon at kolaborasyon sa pagbuo ng mga mahigpit na polisiya at patakaran tungkol sa migrasyon na nagpapabagal sa integrasyong sosyo-kultural. Hindi lang naman sa Pilipinas may mga nagaganap din mga ganyan, gawaing terorismo. Problema natin yon. So, kailangan tayo ay maging maingat. Okay. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga bata ng pamahalaan sa globalization. Ang tinatawag nating guarded globalization, kayo nga, ulitin nyo, guarded globalization ay pakikialam ng pamahalaan sa kalakalang panlabas upang hikayatin ang lokal na namumuhunan at bigyang proteksyon ang mga ito sa kompetisyon laban sa malaking dayuhang negosyante. So, ang kalaban ng mga lokal na negosyante ay yung mga dambuhalang negosyante. So, kailangan guarded. Kailangan nakamata, nakabantay ang gobyerno. Okay. Ano pa ang ibang opinyon ni Macron Luis sa tinatawag nating globalisasyon? Ayon sa kanya, ang globalisasyon ay pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo upang malayang nakakaikot ang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa. Ngayon, tayo ay nasa gitna ng pandemya. Panay ang art to art ng mga may pera. Ang telepono natin laging tumutunog. Shopee, Lazada, ayan. So, importante na ang mga produktong nasa online selling mga bata, ang tinatangkilik natin, yung mga produktong Pinoy kasi nakakatulong yun. Hindi lang doon sa mismong nagtitinda, kundi sa ekonomiya natin. Tama ba? Tama ba, grade 10? Natangkilikin natin yung ating sariling atin. No? Okay. Tingnan ang ating pakatandaan. Tangkilikin ang produktong Pinoy. Shop, eat, spend, enjoy local. It takes you to start the trend. Support the local businesses who support the area where you live, work, and play. Filipino values as cultural products. Kanina ko pa sinasabi yon mga bata, walang masamang magtangkilik tayo ng imported products. Pero tayo bilang mga Pilipino, support local product. Shop, eat, spend, enjoy local products. Proudly Philippine-made palagi. Tatandaan natin grade 10, ha? Okay. Siyempre, ang lahat ng mga bagay grade 10 ay may pasimula. Ano ba ang history? Naku, babalikan natin to kasi aralin Pilipinan tayo mga bata. Bigyan natin ng konting background. Ano ba ang history? Paano nagsimula ang globalisasyon? Meron daw limang perspektibo o pananaw paano nagsimula ang kasaysayan ng globalisasyon. Ayon kay Nayan Chanda, number 1, ang paniniwalang ang globalisasyon ay taal na nakaugat sa bawat isa dahil sa paghahangad natin na tayo ay makipagkalakalan, makapagkalat ng pananampalataya, mandigma at manako. Okay, next. Ano pa yung pangalawang pananaw at perspektibo? Ang globalisasyon ay isang mahabang cycle ng pagbabago.
Maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon. At ang kasalukuyang globalisasyon ay nakabago, na makabago ay mataas ang anyo. At magtatapos daw ito sa hinaharap. Magtatapos. Ang globalisasyon ay mahabang siklo ng pagbabago. Pero ayon kay Rob Schultz, mahirap tukuyin ang panahon kung kailan nagsimula ang globalisasyon grade 10. Kaya higit nating mahalagang tingnan ang iba't ibang panahon pinagdaanan nito. Tingnan natin. Ayon kay George Thorburn, anak ko, dumaan pala sa wave o epoch mga bata. Sa history, meron tayong term na tinatawag na wave o epoch ng panahon ng kasaysayan. Anong panahon? Ika-4 hanggang ika-5 siglo. Ang globalisasyon ng relihiyon, pagkalat ng Islam at Kristyanismo. Ang huling bahagi nito, ang pananakot na ng mga European sa atin. No? Ang digmaan sa pagitan ng bansa at Europa ay nagbigay daan naman sa globalisasyon. Late 18th, early to 19th century yan, mga bata. Okay. Sa gitnang bahagi na ng 19 hanggang 1918, yung rurok ng imperialismong kanluranin, rurok, ibig sabihin, naabot nila yung pinaka-climax. Kumalat ang pananakop. Sinakop na halos ang buong mundo ng mga imperialistang bansa. At ang hindi natin makakalimutan sa ating history, yung pre-Cold War at yung post-Cold War. Unang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pre-Cold War ay ang pagkakahati ng daigdig sa dalawang pwersang ideological, partikular ang komunismo at kapitalismo. Pagkatapos ng digmaang pandaigdig, naglaban, hindi na physically, wala nang bakbakan, wala nang gera. Pero ang mataas na tunggalian ng ideological na paniniwala, komunismo at kapitalismo ang dumaloy ngayon sa mga bansa. Ang post-Cold War na pinatawag natin ay ang pananaig ng kapitalismo sa post-Cold War bilang sistemang pang-ekonomiya. Kung sino ang may potensyal na mamuhunan, yun ang magbibenta. Yun ang magbibigay ng serbisyo. Kaya ang mayaman, mas lalong yumaman. Nagbigay din ito sa mga produktong mabilis dumaloy, serbisyo, ideya, at sa pangunguna ito ng bansang Amerika. Tandaan natin hawig ng ika-4 na pananaw ang ikatlo. Ayon dito, ayon kay Gibbon Mark, ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa specific na pangyayaring naganap sa kasaysayan. Ano-ano ito, Sir Frally? Tingnan natin. Maaaring nagsimula daw ang globalisasyon sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Tingnan. Noong unang ginamit ang telepono, 1877. Unang ginamit yan. Ang unang salitang lumabas, hello. Okay. Lumapag ang transatlantic passenger jet mula New York hanggang London. Lumabas ang unang larawan ng daigdig gamit ang scientific satellite noong August 14, 1959. Ika-4, pinabagsak ng mga terorista ang Twin Towers na makikita sa New York noong 2001. Ang pangyayaring ito ay gumising sa marami na kinakailangan higit na pag-aaral ang gawin sa isang global na daigdig. Okay. Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay fenomenang nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Number 1, ang pag-usbong ng Amerika bilang superpower na bansa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Tinalo ang bansang Japan at Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig. Axis power versus Allied forces. Nangusan, naumusan ng France at Great Britain sa usaping pang-ekonomiya. Sindakop ang mga bansang Asyano, katulad ng mga bansang Korea at Vietnam. Taong 1950, at ang Vietnam, 10 taong naghirap. Saan? Sa mahabang panahong pagdigma laban sa Great Britain at France. Kaya nga, ang kanilang title, Vietnam World War Never End. What else? Okay. Bagamat ang mga makapangyarihang korporasyon sa daigdig nagsimula noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo mula sa Germany at Great Britain at United States, marami sa mga ito ay kasalukuyang nagtutuon ng pansin sa ibang bansa, particular sa mga developing countries
katulad ng Pilipinas. Nandyan ang Ford at General Motors. Ang paglitaw ng mga multinational at transnational corporations, katulad ng binanggit ko kanina, dati mamimili ng sariling bansa ang focus na nakumpanyang ito. Subalit sa kasalukuyan, malaking bahagdan o porsyento ng kanilang kita ay nanggagaling sa mga bansa, katulad ng Asia, bilang pinakamalaking kontinente sa daigdig, at Latin America. Ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagkatapos ng Cold War. Sinasabi ng pagbagsak ng Iron Curtain sa world history at ng Soviet Union noong 1991 ang naging hudyat sa pag-usbong ng globalisasyon. Matapos ang pangyayaring ito, grade 10, mabilis na nabura ang markang naghahati at naghihiwalay sa mga bansang tumangkilik sa patakaran o ideology tinatawag na komunista at kapitalista. Pumasok ang mga multinational companies sa mga bansang dating sakop ng USSR, tulad ng Ukraine, Estonia at Latvia. Nagbukas ang mga bansang ito ng migrasyon, social media, terorismo at ugnayang panlabas. Dati sa USSR, bawal silang manood ng telebisyon. No? Dahil magaling ang naging napili ng Pangulo. Sino yun? Vladimir Putin. No? Nagbukas ang USSR. Saan? Sa daigdig. At ito ay nakipagkalakalan. Next. Okay. Dumating na tayo sa pinamagandang punto ng panahon. Evaluate natin sa dami ng ating mga naging talakayan ngayong umaga sa iyong sariling pananaw, sa iyong sariling perspektibo, inihainigi ng sayman. Alin sa mga ito ang sa palagay mo ay katanggap-tanggap? Ulitin ko ang tanong sa ating evaluasyon ngayong umaga. Sa lahat ng mga sinabi kong pananaw at perspektibo, alin sa iyo ang katanggap-tanggap at kapani-paniwala? Mag-comment sa chat box. Very good. Naman yan. Meron na bang nagko-comment? Okay. Anong school kaya ang pinakamahusay at pinakaaktibong nagbibigay ng kanilang opinyon sa umagang ito? Alin sa mga perspektibong inihain ang kapani-paniwala para sa iyo? Paano nagsimula ang tinatawag nating konseptong globalisasyon? Sige, mag-comment sa chat box. Great then. Babasahin natin yan. Binabalikan natin yan, ha? Okay. So, makikita niyo yan sa inyong mga module, at inyong mababalikan ang ating napag-aralan. Okay, nandan inyong masisipag at mababait na guro para mag-follow up ng ating discussion. Okay, so kung wala kayong tanong, maraming salamat sa inyong lahat. Mga batang Valenzuelanos, palaging mag-iingat, maging mabuting tao, maging mabuting mamayan. Huwag kalimutang magdasal. Okay? Hanggang sa muli, salamat at magandang umaga.